Ika-siyam ng Hulyo, ako si Lauren Garcia Velarde, hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, excise tax sa kerosene at LPG muli nang ibinalik. Pagtestigo ni NBI agent Kalilung natapos na sa loob ng 2 araw. House Prosecution Panel walang nakitang dahilan para sa redirect examination ng testigo. Pagpayag kina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada bilang Senator Judges, mungkahi ni Senador Alan Peter Cayetano. Authentication and digital evidence sa panahon ng AI nararapat ayon kay Senador Ping Lacson. Abalos, formal nang nanumpa sa tungkulin bilang Cabinet Secretary. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, Presidential Spokesperson Yusek Claire Castro sinabi na ang pagbibigay ng salita upang patayin ang Pangulo maging ang unang ginang ay hindi hypothetical at hindi gawa-gawang isip o pantasya lamang. Ito ang reaksyon ni Castro sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Sal Panelo sa pahayag ni VP Sara Duterte na kumausap na siya ng papatay at ito ay tanging hypothetical at conditional lamang at hindi threat. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Sa ibang balita, nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Benjamin Abalos Jr. bilang bagong Cabinet Secretary Miyerkules ng hapon sa Palasyo ng Malacanang. Ayon sa Pangulo, ang karanasan at dedikasyon ni Abalos ay mahalaga upang mas mapalakas ang koordinasyon sa gobyerno at mahiatid ang mga pangako sa mamamayang Pilipino. Si Abalos ay nanilbihan bilang DILG Secretary ng Administrasyon taong 2022 hanggang 2024. Bilang Cabinet Secretary, inaasahan na siya ay magbibigay ng mahahalagang payo hinggil sa mga usaping pambansa, lokal at pandaigdigang issue na may epekto sa kalagayang pampolitika ng bansa. Pangungunahan din ni Abalos ang Strategic Action and Response Office. Samantala, binawi na ang suspensyon sa pagpataw ng excise tax sa produktong kerosene at liquefied petroleum gas o LPG matapos ang pagbaba sa $80 per barrel ng presyo ng krudo sa Dubai. Kasunod ito ng pagtatapos ng matatandaang pansamantalang pagsuspinde ng excise tax sa loob ng 3 buwan noong kasagsagan ng krisis sa langis bunsod na sigalot sa Middle East. Kaugnay nito, inaasahan naman ang karagdagang presyo ng LPG na posibleng umabot sa 30 pesos. Sa kasalukuyan, tumatakbo sa 1,150 hanggang 1,250 pesos ang presyo ng 11 kilogram tank.
Sa ating ulat panahon, bagamat mas humina na at ibinaba na sa typhoon category ang dating Super Typhoon Inday, nananatili pa rin itong isang malakas na bagyo na may malawak na sakop at nagdudulot ng malalakas na hangin sa bansa. Huli itong namataan higit 800 kilometro sa silangan ng Northern Luzon na kumikilos sa direksyong northwest. Bunsod nito, asahan ang malakas na ulan at pagbugso ng malakas na hangin sa mga apektadong rehiyon, lalo na sa ilang bahagi ng Luzon kung saan nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa ilang rehiyon, habang wind signal number 2 naman sa Batanes. Hinihila rin ng bagyo at pinalalakas ang southwest monsoon o habagat na magdudulot ng pag-ulan, gayon din ng pagbugso ng hangin sa Visayas at Mindanao. May banta naman ng posibleng pagbaha at landslide sa Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Zamboanga del Sur at Lanao del Sur at Norte dulot ng malakas na ulan. Samantala, hindi na inaasahang maglandfall ang bagyo sa bansa at tinataya itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Susunod sa News Force. Pagpayag kina Senator Marcoleta at Senator Estrada bilang Senator Judges, mungkahi ni Senator Cayetano. Authentication ng digital evidence sa panahon ng AI, nararapat ayon kay Senator Lacson. Pag-ulan dulot ng bagyo, mapapakinabangan umano ng mga sakahan at pangunahing dam sa gitna ng banta ng El Nino. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.